may hindi nagtutugma sa mga bagay na iniisip niya at nagugulumihan siya dahil doon. Eksakto namang natanong niya mula roon ang isa sa mga iniisip niya, si Cornelia Gaston. Naglalakad ito sa iskinita di kalayuan sa kinaroroonan niya habang akay-akay ang lula-lulahan ito. Hindi rin kalayuan mula rito ay dalawang cameraman na palihim na sumusunod dito. Pinanunood niya ang maingat na pag-alalay ni Nell sa matandang babae. Ano ang ginagawa nito sa lugar na ito? Palabas lang ba ang kabaitang ipinapakita nito o cover din para sa telebisyon? At bakit ito nasali sa programang iyon ng telebisyon? Ano ang meron sa likod ng malaanghel na mukha nito? Mabiningiti at malumanay na pananalita. Hindi siya mapakali kaya tumalikod siya sa bintana at nagpalit ng t-shirt. Isa lang ang paraan para makuha ang kasagutan sa mga iniisip niya. Kailangan niyang magbago ng taktika. 2 araw niyang sinusubaybayan si Nell. Nakita niya ang hirap nitong makisama sa mga tao roon. At sa kabila ng tila magandang intensyon nito, at sa palagay niya ay alam niya kung bakit. Masyado kang mabait, sabi niya nang magkaroon siya ng pagkakataong lumapit dito. Malayo ang kamera at kahit pa sigurado siyang hindi mahahagip ng kamera ang mukha niya ay alam niyang hindi magpapalabas ang TRS sa mga pangyayaring kasama siya kung wala siyang pipirmahang waiver. Tila nagulat sa boses niya si Nell kaya umarap ito sa kanya. Ha? Sabi ko, masyado kang mabait. Ulit na sa obserbasyong nabuo niya mula sa 2 araw na pagsubaybay niya rito. Masyado kang mabait at masyadong takot na may masabi silang hindi maganda sa iyo. Kumunot ang noo nito. Masama ba yun? Hindi sana, pero dahil doon ang tingin ng mga tao ay masyado kang perpekto at patuloy mong ipinadarama sa kanila ang kaibahan nila sa iyo. Talaga? Talaga? Anya, maging siya ay hindi pa rin madesisyonan kung paano itrato ito at kung ano ang totoo sa mga kilos nito. Kung tutuusin ay marami na siyang karanasan sa iba't ibang klase tao, kabilang na yung maitutuloy na hindi normal. Bakit ganon? Inosenteng tanong nito. Tila ito isang damsel in distress. Napatunayan niyang hindi siya immunited sa inaakto nito ngayon. Kung maarte nga lang ito. Natagpuan niya sarili niyang nais umakto bilang knight in shining armor dito. Hindi mo alam? Kapag hindi mo naintindihan ang isang bagay, kapag masyado yung malayo sa nakasanayan mo, ang natural na reaksyon mo ay layuan iyon dahil takot ka. Ang dating mo kasi sa amin ay isang mayaman na naaawa sa kondisyon namin. Tinitingnan mo kami bilang mga taong nangangailangan ng tulong, imbis na kapantay mo. Kailangan mong iparamdam sa amin na isa ka sa amin. Kailangan mong makalimutan na magkaiba tayo para maging isa ka sa amin. Tila nag-isip ito. Hindi siya sigurado kung naintindihan nito ang sinabi niya. Naagaw pa ang atensyon nito na may batang lalaking sumingit sa pila. Tumingin ito sa kanya pagkatapos ay sumingit dito. Hoy, nauna ako dito. Doon ka sa likuran ko, sabi nito sa tonong kapareho ng tono ng mga regular na pumipila roon. Mas malamyala ng bahagya ang boses nito. Nagkamot ng ulong lalaki. Si Ate Ganda naman ang sungit. Baka lang makalusot. Hindi, bumalik ka roon. Utos ni Nell. Sige na nga, oo na. Pag-alis ang batang lalaki, humarap ulit sa kanya si Nell. Sa pagkakataong ngayon ay nakangiti na ito. Tuwang-tuwa ka, obserbasyon ni Danny. Alam mo bang bukod sa iyo, ang batang lalaking nun lang kumausap sa akin ng higit sa 2 lines? Tinaas pa nito ang 2 daliri nito. Na hindi niya napigilan tumawa, ay tumawa na rin ito. Pinahid pa nito ng likod ng kanang kamay ang pawis sa noo nito. Inosente ba ito o magaling lang umarte? Sa pagtulong niya rito, tinutulungan ba nito sakta ng mga tagalooban? Wala siyang maisagot sa sarili niyang tanong. Isa lang ang sigurado siya habang nakangiti sa kanya si Nell. Bagyang nakaawang mapulang labi at kumikislap ang mga mata. Isang napakagandang babae nito. Sinita niya ang sarili sa tinatakbo ng isip niya dahil hindi yun makakatulong sa kanya.
Sige, dito ka na, mabilis na sabi niya rito. Tumango ito, tila bahagyang nagulat na tapos na ang pag-uusap nila. Kung may sasabihin pa ito ay hindi na siya nag-intay na sasabihin nito yun. Agad na niyang tinalikuran ito. Kuya, tawag nito sa kanya. Humarap din siya nito. Kuya, ngumisi ito na parang bata. Nang magsalita ito ay mababa na ang boses nito. Ganun na naririnig kong tawag ng mga babae dito. Sa mga lalaki, hindi nila tinatawag sa pangalan. Hindi ko kasi alam kung paano katatawagin. Danny, Anya. Lumuwang ang ngiti ni Nel. Alam ko ang pangalan mo. Talaga? Naningkit ang bahagya ang mga mata niya. Bakit? Kilala mo ko? Namula ang mga pisngi niya. Hindi, I mean, sa pangalan lang, narinig kong tinawag ka nung isang friend mo. Nakahinga siya ng maluwag. Bakit mo ko tinulungan, Danny? Tanong ito. Nabigla siya sa diretsahang tanong ito, pero nabilis din siya nakabawi. Para pwede kitang eskoran ng pangtoma kapag nanalo ka. Okay. Umiling siya para iparating dito na mali na naman ang sagot ito. Agad nitong kinuha ang ibig niyang sabihin. Sige, sagot ko rin ng train. Sagot ko ang toma. Pagtatama niya sa sarili. At saka pulutan, chong. Binigyan niya ito ng thumbs up sign bago tuluyan ng iwan. Ilang sandali na siya nakalalayo dito ay saka pala niya napansin hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Agad niyang pinawi ang ngiting yun. Bakit mo ko tinutulungan? Naalala niyang tanong ni Nel. Alam niya kung bakit niya ito minamanmanan. Pero hindi niya alam ang dahilan ng pagtulong o ng pakikipagmabutihan niya dito. Nararamdaman niyang nag-vibrate ang cellphone na nasa bulsa niya. Dinukot niya yun at agad na sinagot ang tawag. Nakalap ko na ang pinapahanap mo mga impormasyon tungkol kay Cornelia Gaston, sabi ng nasa kabilang linya. Okay, maraming salamat. Walang problema pero Danny, hindi ko alam kung ano ang gusto mong malaman tungkol sa kanya. Wala akong makitang kahit anong mali sa kanya. The girl seems absolutely perfect. Yun nga rin ang nagiging conclusion niya ng mga nagdaang araw pero hindi niya yung sinabi sa kausap niya. Pinasalamatan uli niya ito sa mga pinadala nitong dokumento bago siya tuluyan nagpaalam dito. Normal sa kanya ang magduda dahil sa karanasan niya, alam niya hindi lahat ng inaakala ng isang tao tungkol sa iba ay totoo. Pagdating niya sa kanilang bahay ay binasa niya ang lahat ng dokumentong pinadala sa kanya. Pagkatapos niyang basahin ng mga yun ay lalo lang sumidhi ang kagustuhan niyang alamin ang pagkakaiba ni Cornelia sa pakikisalamuhan niya sa Cornelia Gaston na nakasulat sa papel. Ang isipin yun ang nagtulog sa kanya na magtungo sa bahay nito. Inabutan na ito sa labas ng bahay kausap ang isang tuta. Ikaw naman kasi, bakit doon ka pa sumiksik sa mga lasing? Napukpo ka tuloy, buti na nga lang hindi ka nila naisipang gawing barbecue. Next time, come here na lang. Anyway, we're both lonely. Taga saan ka ba? Me? I don't live too far from here, pero bawal naman ako umuwi. I miss home and mommy's cooking and daddy's stories over breakfast. Isang perpektong babae na nasasabi sa kanyang perpektong buhay. Ikinukwento nito ang pagdadalamhati nito sa isang tuta. Aaminin niyang kahali-hali na ang tagpong yun. Kung yun ang maipapalabas sa telebisyon, ilang libong tao kaya ang maglalabas ng cellphone para iboto ang prinsesang nakikipag-usap sa husgusing aso. Kumakbang siya palapit kay Nel. Himala, wala kang kasunod na camera, Anya. Tumingala ito sa kanya. Nagulat ito pero biglang umiti na makita siya. After 10, nakapatay na lahat ng camera. Umupo siya sa tabi nito. Hindi ka ba natatakot na kagatingan? Hindi, maamo siya. Saka alam mo bang mas malakas ang pakiramdam ng mga aso sa intensyon sa kanila ng mga tao. Mas nararamdaman nila at tinutugon ang kabaitan at pag-aalaga sa kanila ng mga tao. Sabi nito, habang pinapakain ng maliit na biscuit ang aso. Sino nagsabi sa iyo? Si Daddy, mahilig kasi siya sa mga animals. Nakikiramdam siya kung may pwede siyang malaman sa pagkakataong iyon. Mabait siguro ang daddy mo. He's the best dad ever, sabi nito.
Nagluwanag ang mukha nito. Siguro ay dahil sabik ito sa kausap o kaya ay paborito talaga ito pag-usapan ng tungkol sa itinuturing nito greatest parents ever. Kaya tuloy-tuloy ito nagkwento sa kanya tungkol sa mga magulang nito. Kung sa bagay, kung tuta nga ay pinagtyagaan itong kausapin. Tumigil lang ito na tila nakahalata ito na marami na itong nasabi sa kanya. Oops, I'm sorry, ang dami ko na ba sinabi? Okay lang, sabi niya, tunay na naaaliw pa nga siyang pakinggan ito sa pagsasalita. Tinitigan nito sandali ang mukha niya. Alam mo, pahina ng pahina ang boses ito, habang sa itinitikan nito ang bibig na parang wala nang balak ipagpatuloy ang sasabihin. Alam ko, susog niya, wala, umiling na sabi ito. Ano nga yun? Para kasi may iba sa iyo kaysa sa mga taga dito. Hindi ko lang maisip kung ano, parang iba-iba naman ang mga tao sa bawat lugar. Mabilis na sabi niya. Wala ka pa kasi masyadong nakakausap, kaya sa paningin mo, iisa lang ang kilos at pananalita nila. Pero kapag tinitingnan mo sila isa't isa, iisipin mo rin yun tungkol sa ibang tao. Kung sa bagay, pagsang-ayon nito, bakit ka nga pala sumali sa reality show sa TV? Sa wakas, inaitanong niya ng pinakamalaking tanong sa isip niya. Una, para sa PR, diretsang sagot nito. PR? Tanong niya. Tumango ito. Exposure para sa Helping Hands Foundation. Iyong foundation na itinayo namin ni Mami at Daddy para sa mga homeless children. Kailangan kasing kumita ng pera sa mga batang beneficiary namin para mas malaman ng mga tao na pwede sila magbigay ng tulong, kaya sumali ako sa TRS. Kapag nanalo ako, ibibigay ko sa foundation ng prize money. Pero huwag mo ipagsasabi ha, hindi ko pa pwede sabihin na tungkol dun kasi baka raw maging unfair ang botohan kapag nalaman ng mga tao na para sa foundation ang premyo mapapalanunan ko. Kapag nanalo ako, saka ko lang i-announce kung para saan ang pagsali ko. Bakit mo naisip na pwede mong sabihin sa akin? Nagkibit balikat ito. Mukha ka namang mapagkakatiwalaan. Sigurado ka? Para din akong itong papi, malakas ang pakiramdam ko kung pwede pagkatiwalaan ng isang tao tungkol sa isang bagay, natatawang sabi nito. Dalawang bagay naman ang naging konklusyon niya. Innocent or manipulative. Paano kung matalo ka? Tanong niya rito upang ibalik ang usapan sa unang topic nila. At least na i-promote ko pa rin ng foundation. At saka may kaunting allowance kami natatanggap dito. Sabi ni Daddy, kahit magkano ang kitain ko, dodoblihin niya para sa foundation. So, malaking halaga na rin yun kahit paano. Bakit hindi ka na lang niya bigyan ng pera? Hindi ganun si Daddy. Naniniwala siyang dapat kong paghirapan ang bagay na gusto kong ma-achieve. Ganun niya ako tinuturuan. Anya. Ganun siyang klaseng tao. Kaya nga, idol ko yun eh. Nakangiting sabi nito. Tumango siya at pinanatiling neutral ang kanyang reaksyon. Kung yun ang paniniwala nito, ay mukhang mali ang pag-aakala nito sa sarili na kasing galing ito ng tuta sa paghusga sa isang tao. Walang pagdududa sa isip ni Nell kung paano niya dapat gugulin ang luxury Sunday na regalo sa kanya ng TRS. Tulad ng paliwanag sa kanya ni Abby, ang luxury Sunday ay isang araw na pwede silang magpakasaya nang walang camera na katutok sa kanila buong maghapon. At maaari nilang gawin kahit anong gusto nila maliban lang ang umuwi sa bahay nila. Ang package na inaalok sa kanya ay maghapon sa paborito niyang out-of-town nature spa. Pwede bang magstay na lang dito? Tanong niya. Seryoso ka ba? Ganting tanong ni Abby. Yeah, but why? Hindi ka pa ba napapagod? Kaya nga may ganito tayong break para makabawi man lang kayo. Everyone else is taking a break. Hindi na bale. Pagkatapos ng TRS o kung ma-eliminate agad ako, I can take all the breaks I want. Wika niya, for now, gusto ko muna makilala mga tao dito nang wala nakatutok na camera. Napailing na lang si Abby pero sa huli ay pinayagan siya sa gusto niya. Walang rule na nagsasabing bawal nilang gawin yun. Magandang pagkakataon na rin yun para sa kanya. Naulinigan niya si Lola na may pamitin daw sa daycare
center na malapit sa kanila. Hindi niya alam kung anong pag-uusapan pero magandang pagkakataon yun para makiisa siya sa mga tagalooban tulad ng suhestyon ni Danny. Napangiti siya nang maalala niya si Danny. Sino ang mag-aakala na isang tulad pala nito magiging unang kaibigan niya sa lugar na iyon? Natutuwa siya na nakasanayan na nitong mamasyal sa tapat ng bahay nila sa mga gabing wala nang nakatutok na kamera sa kanya. Kahit paano ay nagkaroon siya ng nakakausap at nakakahingahan ng loob. Hindi niya alam pero may kung anong nagpapaalala sa kanya kay Will dito. Hindi naman yun dahil sa itsura ng dalawa. Mas rugged, manamit si Danny at hindi kasing pino ng kilos ni Will. Hindi niya alam pero kapag nakikinig ito sa kanya o kaya ay nag-iisip parang nagiging ibang tao ito. Hindi rin siya natatakot dito kahit may facial hair ito at may muscles sa katawan. Tamang-tama, nag-volunteer ako sa komite na maghahanda ng merienda mamaya. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong sa kanya ni Lola Maring nang ipaalam niya rito na hindi siya aalis ng araw na yon. Opo, sagot ni Nel. Mas maganda nga po yung may gagawin ako saka para hindi kayo masyado mapagod. Pero, ano po ang pinag-uusapan sa mga ganitong meeting nyo? Naku, malamang iyon na naman tungkol sa kaso ng pagpapaalis sa amin dito, sagot ito. Kumunutan noon niya, pinapaalis na po kayo dito? Oo, matagal na. Gusto yata itong gawin ng mall na may condominium. Nag-aalala siya sa mga sinasabi nito. Napakaraming pamilya nakatira sa loobang yun. Mahigit 200 siguro yun sa palagay niya. Akala ko po ay sa inyo na ito. Hindi anak, pribadong tao may-ari ng lugar nito. Kaya mas nahihirapan kami ipaglaban ito. Ganun po ba? Paano po yun? Saan kayo titira? Anong gagawin nyo? Yun na nga ang pag-uusapan namin. May relocation site naman daw pero napakalayo sa buhayan ng mga tao dito. Ni wala pa yata kuryente at walang malapit na eskwelahan o ospital man lang. Kulang din ng ibinibigay na pera para sa paglilipat kaya saan naman kukuha ng mga tao? Karamihan dito pangkain lang kinikita sa maghapon. Hindi nakainig si Nel. Dati-rati ay simple lang sa kanya ang solusyon sa mga squatter. Yun din ang ininulat niya sa thesis niya. Kailangan lang humanap ng paglilipatan sa mga ito. Hindi pa nga niya naiintindihan kung bakit marami sa mga ito ang tumatagili sa libreng pabahay sa mga relocation site. Kaya nang dumalo siya sa meeting, ay nakinig siya sa hinaing ng mga tao. Narinig niya mga bagay na alam niya na sa theory, pero hindi niya nauunawaan ang totohanan. May mga bata nag-aaral na kailangan lumipat sa kalagitnaan ng taon sa lugar na malayo ang paaralan at walang kakayang magpamasahe araw-araw ang mga magulang. May mga trabahador na mapapalayo sa kanilang trabaho at kukulang ng sahod kung magkukumute pa patungo roon. Bukod pa sa pagod ang katawan. Meron din mga gumastos sa pagpapagawa ng bahay at nagsisimula ng negosyong bahagya namang kumikita. Umiiyak ka na ba? Tanong ng isang pamilya na boses sa tabi niya. Nakatayo siya sa isang sulok at nakikinig sa hinaing ng mga tao at nagpipilit na hindi gaanong mapuna ng mga ito. Hindi tanggi na kay Danny. Kumalap siya na ilang beses dahil totoong naluluha na siya at ayaw niyang mapansin nito iyon. Pumalap siya rito. Pero totoo bang tinatakot ang iba sa kanila para hindi na lumaban pa o humingi na mas magandang compensation package? Tinitigan muna siya nito bago ito tumango. Hindi niya maisip kung bakit may mga taong nakakaisip pang magsamanagtala sa mga taong halos walang-wala na nga. Marami talagang masamang tao sa mundo. Masambit niya. Marami talagang masamang tao sa mundo, Nel. Pagsang-ayon ni Dan sa dalaga. Sa isip na lang niya tinagdag ang hindi niya masabi rito ng diretsyahan at marami silang mas malapit sa iyo kaysa inaakala mo. Pagkatapos ng meeting ay pinanood niya kung papaano muling ginagawa ni Nel ang mga suggestion niya para mas matanggap ito ng mga tao. Kung pagbabasihan ng reaksyon ng mga kausap at katawanan nito, alam niya unti-unti na itong nagtatagumpay. Ilang kabataang lalaki na ang nagboluntaryong ihatid ito, ngunit nagsalita na si Lola Maring. Huwag na kayong mag-abala at nauna na
sa inyong magsabi si Danny na ihahatid kami ng apo ko. Noong una ay naghiyawan at hindi pumayag ang mga ito. Ang mga kabataang lalaki nagpakitang gilas kay Nell, pero nauwi yun sa pagbibiro sa kanya. Hindi na umalma ang mga ito dahil malakas din siya sa mga ito. Tuwang-tuwang nagkwento si Nell ng munting tagumpay nito habang naglalakad sila pa uwi. Nakakahawa ang kasiyahan nito. Parang nanalo na ito ng TRS kung pakikinggan ng mga sinasabi nito. Dito ka muna, Danny, at pagsaluhan natin kung tira kong kaninang sopas. Hindi na kayo nakakain to dahil nagkaubusan na. Mabuti na lang pala at naisipan ko magtira dito, sabi ni Lola Marie pagdating nila sa bahay. Hindi ito pumayag na tumanggi siya kaya natagpuan niya ang sarili na nakaupo sa hapag at kakwentuhan nito at ang apu-apuhan nito. Saan ka ba talaga galing, bata ka? Tanong sa kanya ni Lola Marie. Oo nga, pagsakayan ni Nell. Alam mo bang may chismis dito na ex-convict ka raw? Sinitsitan ito ni Lola Marie. Biglang namula mga pisngi nito. Sorry, pero hindi naman totoo yan, di ba? Hindi, sagot niya. Mabuti na lang at ang mga sumunod na sandali ay nagkwento na si Lola Marie na tungkol sa mga maling chismis sa kanilang lugar. Kaya normal lang daw ang mapagkamalang kung ano-ano mga tao sa looban. Nasabit din sa pagtatanong ni Neil tungkol sa pagiging ex-convict niya. Ilang beses niyang nahuli tinititigan siya nito pero wala naman ito sinasabi. Sa halip ay namumula lang ang pisngi nito at humingiti ito kapag napapatingin siya dito. Ito rin ang tumayo para kumuha ng tubig para sa kanila pagkatapos nilang kumain. At dahil hindi ito pumayag na si Lola Maring ang maghugas sa makina nila ay tinulungan na niya ito. Si Lola Maring naman ay nagpaalam ng mauupulan sa kwarto nito dahil pagod na ito. Hindi may iwasan ni Danny na hindi tingnan ng paghawak ni Nell sa mahugasan. Halatang sinusubukan nito ang lahat, pero base sa kilos nito ay halatang hindi ito sanay gumalaw sa kusina. Nahihirapan ka na, no? Sigurado ako na sa bahay niyo may 100 maid kayo na gumagawa nito. Hindi naman 100, pasubali nito. Saka halata pa bang hindi ako sanay sa kusina? Magaling na nga ako ngayon maghugas ng pinggan Dati lagi kong nagbibitawan ng hawak kong baso kaya nagugulat si Lola. Nahihiya nga ako kasi wala pa akong pambayad sa mga basong nabasag ko. Nakakunot ang noon ito habang nagkukwento. Palitan mo na lang kapag tapos na ang TRS, sumisto niya. Yun na nga ang plano ko, pero mamimiss ko si Lola. Mamimiss ko ang lahat ng ito, sabi nito, bago isalin nakahulihingan tubig sa balde. Tumingin ito sa kanya nang tila maisip ang ibig sabihin nun. Mamimiss ko lahat maliban sa pag-iigib kapag walang tubig. Tumawa siya ng malakas. Sigurado akong marami na kayong mag-volunteer na ikuha ka ng tubig pero huwag kang mag-alala. Ayon sa schedule, may tubig na uli maya-maya. Promise? Panigurado ito. Promise. Natatawang sabi niya.